Mabilis na kumalat ang balita. Kinabukasan, pinag-uusapan ng bawat channel ng negosyo ang lihim na kasunduan sa pagitan ng mga pamilyang Reyes at Martinez. Ang Reyes International Group ay nagtayo sa isang nakatagong pakikipagsosyo. Ang CEO na si Alexander Reyes ay nahaharap sa mga katanungan tungkol sa pagmamay-ari ng kumpanya. Pinalibutan ng mga reporter ang company headquarters, humihingi ng mga sagot. Sa loob ng kanyang opisina, tahimik na nakatayo si Alexander habang nanunood ng balita. Mukhang nag-aalala si Michael. Boss, nagtatanong ang mga investors. Pinag-iisipan muli ng ilang kasosyo ang kanilang mga kontrata. Nanatiling kalmado si Alexander. Gusto nilang magpanik tayo. Pumasok si Sofia sa opisina. Nakita rin niya ang balita. Alexander, lumapit siya sa kanya. Ipinangako ko sa iyo na hindi ko kailanman itatago ang katotohanan. Pero hindi ko kailanman nais na ang nakaraan ng ating pamilya ay maging sandata laban sa atin. Lumapit si Sofia at hinawakan ang kanyang kamay. Haharapin natin ito ng magkasama, tulad ng dati. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala kay Alexander, sa babaeng nagpabago sa kanya. Before Sofia, mag-isa sana siyang lalaban sa bawat laban. Pero ngayon, naunawaan na niya na ang lakas ay hindi nangangahulugang pagdadala ng lahat ng mag-isa. Kalaunan ng araw na iyon, nagpatawag si Alexander ng isang emergency meeting kasama ang board. Kinabahan ng ilang mga executives. Mr. Reyes, kung totoo ang kasunduan, maaaring questionin ng mga tao ang iyong autoridad bilang CEO. Tumingin si Alexander sa paligid ng silid. Naiintindihan ko ang kanilang mga alalahanin. Pero hindi ako tatakas sa katotohanan. Inilagay niya ang mga original na dokumento sa mesa. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa tiwala, pagsusumikap, at pangarap na tulungan ang mga tao. Hindi ko hahayaang sirain ang legacy na iyon, gamit ang mga kasinungalingan. Biglang bumukas ang pinto, pumasok si Nathaniel sa silid. Natahimik ang lahat, makukumpirma ko kung totoo ang mga dokumentong ito, sabi ni Nathaniel. Mukhang nagulat ang mga executives. Nagpatuloy si Nathaniel. Nilikha ni na Robert Reyes at Daniel Martinez ang pakikipagsosyo na ito, dahil naniniwala silang dapat ibahagi ang tagumpay. Ang kumpanya ay hindi kailanman itinayo para sa isang pamilya lamang. Tumahimik ang silid. Sa unang pagkakataon, naunawaan ng lahat ang tunay na layunin sa likod ng kumpanya. Pero may isang tanong pa rin. Sino ang naglabas ng mga dokumento? Nang gabing iyon, may natuklasan si Michael na nakakagulat. Boss, na-trace po namin ang leak. Tiningnan siya ni Alexander. Sino iyon? Nag-alangan si Michael. Galing ito sa isang taong may access sa mga pinakalumang record ng kumpanya. Mukhang nag-aalala si Sofia. Sino? Ibinahagi ni Michael ang pangalan. Ang uncle mo, si Nathaniel Reyes. Natahimik ang silid. Tiningnan ni Alexander si Nathaniel nang hindi makapaniwala. Bakit? Hindi agad sumagot si Nathaniel. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi. Dahil gusto kong lumabas ang katotohanan. Tumigas ang ekspresyon ni Alexander. Maaari mo sanang sinabi sa amin. Bakit mo inilagay sa panganib ang kumpanya? Malungkot na tiningnan siya ni Nathaniel. Dahil may isa pang sikreto na hindi mo pa rin alam. Biglang nakaramdam ng takot si Sofia. Anong sikreto? Tiningnan silang dalawa ni Nathaniel. Ang taong sumira sa ating mga pamilya ilang taon na ang nakalilipas, ay nabubuhay pa. Natigilan si Alexander. Sino? Naglabas si Nathaniel ng isang lumang picture. Isang pamilyar na mukha ang lumitaw. Isang taong inakala nilang tuluyan ng wala. Isang taong konektado sa simula ng lahat ng kanilang paghihirap. Napatitig si Alexander sa lumang picture, sa kamay ni Nathaniel. Tumigil sandali ang kanyang puso. Ang mukha sa picture ay isang taong hindi niya inaasahang makikita pang muli. Isang taong dapat sana'y wala na magpakailanman. Imposible iyon, bulong ni Alexander. Tiningnan siya ni Sofia nang may pag-aalala. Alexander, sino ang taong iyon? Inilagay ni Nathaniel ang picture sa mesa.
Ang pangalan niya ay Victor Blackwood. Nanlaki ang mga mata ni Alexander. Si Victor Blackwood, pero naaresto na si Victor Black. Umiling si Nathaniel. Hindi si Victor Black ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko ay ang kanyang ama. Tumahimik ang silid. Nagpatuloy si Nathaniel. Ilang taon na ang nakalilipas, si Victor Blackwood ang taong nagmanipulate sa alitan sa pagitan nina Robert Reyes at Daniel Martinez. Siya ang nagnanais na kontrolin ang kumpanya. Mukhang gulat na gulat si Sofia. Kung gayon, bakit inakala ng lahat na nawala siya? Bumuntong hininga si Nathaniel, dahil pinaniwala niya ang lahat na umalis siya ng bansa. Ngunit nagmamasid siya mula sa dilim, naghihintay ng perpektong oras para bumalik. Tiningnan muli ni Alexander ang mga dokumento. Kaya ang mga kamakailang pag-atake, ang mga leaked files, lahat ay bahagi ng kanyang plano. Tumango si Nathaniel. Gusto niyang bawiin ang pinaniniwalaan niyang pag-aari niya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Alexander. Napakaraming tanong ang namuo sa kanyang isipan. Tiningnan niya si Sofia na mahimbing na natutulog sa tabi niya, at marahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Nangako siyang poprotektahan siya, at ang kanilang anak. Ngunit ngayon, isa na namang labanan ang paparating. Kinabukasan, nagpatawag si Alexander ng isang pribadong meeting kasama ang kanyang trusted team. Kailangan nating hanapin si Victor Blackwoods bago siya gumawa ng susunod niyang hakbang. Tumango si Michael. Hahanapin namin, boss. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, nakatanggap si Alexander ng isang hindi inaasahang bisita. Isang matandang babae ang pumasok sa kanyang opisina. Kailangan kong makausap si Alexander Reyes. Mukhang hindi sigurado ang security team, ngunit pinayagan siya ni Alexander na pumasok. Nagpakilala ang babae. Ang pangalan ko ay Clara Blackwood. Naging maingat si Alexander. Kamag-anak mo ba si Victor Blackwood? Tumango siya. Ako ang kanyang ina. Si Sofia, na malapit doon, ay mukhang nagulat. Bakit ka nandito? Binuksan ni Clara ang isang lumang envelope. Dahil alam ko ang katotohanan tungkol sa anak ko. Sa loob ay may mga letters na isinulat ni Victor Blackwood maraming taon na ang nakalilipas. Mga letters na nagpapakita ng kanyang mga plano, galit, at obsesyon sa pagsira sa pamilyang Reyes. Pero may isang huling letter na ikinagulat ng lahat. Ito ay para kay Robert Reyes. Dahan-dahan itong binuksan ni Alexander. Short ang message. Kung binabasa mo ito, bumalik na ang pinakamalaking pagkakamali ko. Protektahan ang ating mga anak mula sa katotohanang hindi ko napigilan. Tiningnan ni Alexander si Sofia. Alam ng ating mga magulang na maaaring mangyari ito. Hinawakan ni Sofia ang kanyang kamay. Kung gayon, kailangan nating tapusin ang kanilang sinimulan. Sa sandaling iyon, biglang namatay ang mga ilaw sa gusali. Nagsimulang tumunog ang mga security alarms. Nagmamadaling pumasok si Michael sa opisina. Boss, may pumasok sa building. Tumayo si Alexander. Sino? Mukhang takot na takot si Michael. Nakunan siya ng mga kamera. Ipinakita niya ang screen. Isang lalaki ang nakatayo sa lobby. Mas matanda, ngunit may parehong malamig na ekspresyon mula sa picture. Bumalik na si Victor Blackwood. At sa pagkakataong ito, hindi siya pupunta para sa company. Pupunta siya para sa pamilya ni Alexander. At dito na po, nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.